Sorry for being late. Rush kasi at umuulan pa kaya naabutan ng traffic. Tura nito at hindi niya namalayan ang sariling napatango dito. Para kasing may bigla siyang naalalang tao pagkakita niya dito. Pinakausapan pala ako ng kuya mo na sunduin kita dahil may importante pa siyang ginagawa. Malapit lang naman ako kaya nandito ako ngayon upang sunduin ka. Wika ni Alkin sa kanyang pananahimik at napabaw siya dito upang magpasalamat. Salamat po Ginoong Alkins, pero sana hindi na kayo nag-abala. Tura niya dito at nakangiting umiling ang lalaki. No problem. Sabi ko nga kanina malapit lamang ako dito kaya dinaanan na kita. Are you ready to leave now? Ani Alkins kung kaya't napangiti na lamang siya ng bahagya dito. Salamat po ulit. Shutdown ko lang po itong computer saglit. Tura niya habang itinurn off ang kaharap na computer pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag at isinukbit sa balikat. Tara na po. Saan niya dito pagkakuha sa bag at tumango naman ito. Agad silang umalis sa opisina upang tunguhin ang nakaparada nitong sasakyan. Mabuti na lamang at sa buka na lamang ito nag-park kung kaya't hindi sila nakipagpatentaro sa ulan. Wala pa naman silang dalang payong. Hindi pa sila masyadong nakakalayo sa DLS nang biglang nag-vibrate ang cellphone nito. Napabuntong hininga pa ito pagkakita sa caller nito. Yes? Narinig niyang wika nito sa kausap. Nasa labas ako at may importante akong lakad. Just bring him home. Turan pa nito. Ngunit hindi niya napigilang tumingin ang dalaga dito nang bigla itong mapamura. Sumayas itong humingi ng paumanhin at bahagya lang din siyang umiti. Myrtle, okay lang ba sa'yo kung meron pa tayong dadaanan? Pahayag nito sa kanya pagkatapos nitong makipag-usap sa telepono. Okay lang po, hindi naman po ako nagmamadaling umuwi. Tura niya kung kaya't agad na nagpasalamat ang binata sa kanyang pagpayag bago umikot ng mabilis at pagkaraan ng ilang minuto ay nasa parking lot na sila ng isang building. May kukunin lang ako saglit lang ha. Sa Alkins kasabay ng pagbukas nito ng pinto kung kaya't napatango na lamang siya dito bago tuluyang nakababa sa sakyan at nagmamadaling binaybay ang daan papasok sa may building. Pagbalik ni Alkins ay may akay-akay na ito at halatang hindi makakatayo o makakalakad mag-isa ang kasama nito. Hindi niya alam kung dahil sa kalasingan o ano. Paggabi na kasi kung kaya't hindi makita kung ano nangyari sa kasama nito at kung sino ito. Nang makalapit ang mga ito sa sakyan ay automatic ang kanyang galaw na bumaba sa kinaupan at binuksan ng passenger seat sa likod. Nakayuko ang akay-akay ni Alkins ngunit nang magangat ito ng muka ay tila napako siya sa kinatatayuan at halos hindi niya maigalaw ang katawan. Namalaya na lamang niyang napaatras siya mula sa bukana ng nakabukas na pintuan upang ito ay makalulan sa likod. Napalanok siya nang bigla nitong ihinto ang paghakbang ng paa, paakyat at tumingin sa kanyang kinatatayuan. Halos panginigan siya ng katawan sapagkat tumingin ito sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay ngumiting umiling, sakay pinagpatuloy ang paglulan sa sasakyan. Nang makaupo ito sa likod ay agad na isinara ni Alkins ang pinto pagkatapos ay humarap sa kanya. Are you okay? Pasensya ka na. Napadami ang nainom at ayaw niyang umuwi kung hindi ako maghahatid. Paghingi ni Alkins ng paumanhin at nginitaan niya ito ng bahagya. Okay lang po. Naintindihan ko. Pahayag niya dito. Ngumiti ito sa kanya bago isinanyas na bumalik na sa loob ng sasakyan upang makaalis na. Sinulyapan pa niya ang nasa likod bago bumalik sa passenger seat sa harap ngunit prenteng nakasandalang ulo ito sa headboard ng upuan habang nakapikit. Pinatakbo naman agad ni Alkins ang sasakyan nang makaupo ito sa driver's seat. Habang binabaybay nila ang daan sa kalagitnaan ng ulan ay hindi niya mapigilang hindi lihim na sulyapan sa salamin ang lalaking nasa likod. Para itong tumanda ng ilang taon, siguro dahil may kahabaan na ang buhok nito at nagsitubuan na din ang kanyang mga balbas. Hindi kagaya dati na super clean ang haircut nito at araw-araw na nagsishave. Napaisip tuloy siya kung ito ang pinakabagong trends ng itsura ng mga lalaki. Mula sa pag-aaral niya sa lalaki ay biglang bumukas sa mga mata nito at huli na nang ma-realize na nakatingin din sa kanya ito. Tila naiglo ang mga mata nila sa salamin at ni walang maglakas na loob na bumitaw. Sa pagkakataong iyon ay blanko naman ang kanyang isip ngunit dumadagundong sa lakas ang pagpinting ng kanyang dibdib. Namalayan na lamang niyang nakahinto na ang sasakyan nila sa harap ng mamahaling kondo at kung hindi pa binuksan ni Alkins ang sasakyan para bumaba ay hindi pa siya magigising mula sa tila pagkahipnotismo. Parang napasong binawi niya ang paningin mula dito at ibinaling sa labas ng nakahintong sasakyan. Bro, nandito na tayo sa kondo mo. Baba ka na dyan. Sa Alkins nang buksan itong pintuan sa may likuran. Nakita niya sa sulok ng kanyang mata na tumingin pa ito saglit sa kanyang kinaupuan pagkatapos ay pasuray na bumaba sa may sasakyan. Napalingon na lamang siya nang may marinig na parang may nagsusuka.
Nakita niyang nakayuko ang lalaki habang nakahawak ang isang kamay dito sa pintuan ng sasakyan at inilalabas ang mga ipinasok sa tiyan. Out of the blue ay bigla siyang bumaba at tinulungan sa Alken sa pag-alalay dito. Dumadagundong na ang lakas ng kulog at nakakatakot ang malalakas na pagkidlat kung kaya't mabilis nila ipinasok ang lalaki sa loob ng kondo. Matapos ilabas ang lahat ng nasa loob ng tiyan. Sa sofa na lamang nila ito pinahiga sapagkat salungay-ngay na ang buo nitong katawan. Halos kakaayos lamang nila ng una nang biglang nagkaroon ng napakaraming pantal-pantal sa katawan ni Miguel. Nagsisimula na ding mahirapan itong huminga kung kaya't mabilis na pumunta sa kitchen sa Alkins at kumuha ng maligamgam na tubig. Siya naman ay hindi malaman ang gagawin kundi paypayan ito kahit napakalamig ng paligid dahil sa dulot ng malakas na aircon. Pagbalik ni Alkins ay may dala na itong maliit na planggana na may maligamgam na tubig at towel. Agad naman niyang kinuha ang towel at piniga pagkatapos ay pinunasan ang mukha nito. Hindi rin siya nag-alinlangan tanggalin ang butones ng long sleeve nito upang punasan, pati ang katawan ng binata. Ngunit napahinto siya nang tumambad sa kanyang mata ang nakaukit na pangalan sa dibdib ni Miguel. May problema ba? Untag ni Alkins mula sa kanyang paghinto. Mabilis niyang tinakpan ang dibdib ng binata kasabay ng pag-iling niya kay Alkins. Nagulat siya ng todo. Nanginginig pa ang kamay niya na abutin na ibinigay ni Alkins na ointment upang ipahid sa pantal-pantal ni Miguel. Kaya mo na? Paninigurado nito sa paglalagay ng ointment sa katawan ng binata at tumango siya dito. Kaya ko na. Saad naman niya at tinignan siya dito ng mariin bago tumango at sinanyas na lalabas. Ikaw na muna bahala dito. Isasecure ko lang yung sasakyan. Tura ni Alkins at yumuko siya ng bahagya, tanda ng pagsang-ayon dito. Nang makalabas ito ay binalik niya ang paningin sa kabuuan ng binatang nakahiga sa kanyang harapan. Makapal na ang mga pantal nito sa katawan kung kaya't sinimulan niya ulit itong pahira ng ointment. Unti-unti din niyang tinanggal ang pagkakatakip ng dibdib nito at napapikit siya habang pinapahira ng part na may pangalang nakaukit. Papunta na yung tinawagan kong doktor, but it takes time bago makarating dahil malakas ang buhos ng ulan. I hope hindi magpapenetrate sa loob ang kanyang allergy na magkakos ng mahirap niyang paghinga. Sa Alkins pagbalik dito mula sa labas. Tapos na din niyang napahira ng ointment ang katawan ni Miguel at inayos na lamang niya ito upang komportable sa paghiga. Hindi ba siya aware na may allergy siya sa alcohol? Turan niya dito, kasabay ng pagbitbit sa tinanggal na sapatos ng binata at inilagay sa shoe rack sa may corner. He knows, but he keeps on drinking more than his body needs. Ang tigas ng ulo. Gusto niya yata niyang mamatay. Tugon ni Alkins kung kaya't bigla siyang napatingin dito. Kahit hindi maganda ang naging ending nila ni Miguel ay hindi naman niya naiisip na matitigok ito. Ilang ulit na yung nirarescue ng doktor dahil sa katigasan ng ulo. I can't believe Miguel would be this miserable. Wala nang ginawa kundi lunurin ang sarili sa alak. Pabuntong hiningang pahayag ni Alkins at hindi napigilan ang sariling napatingin siya sa nakahigang binata. Kailan pa naging drunkard si Miguel? Parang hindi naman niya napansin umiinom ang binata sa ilang araw na pagtira niya sa mansyon nito. Pero wala na siyang balita dito mula noong pinuntahan niya ito sa kanyang opisina at kumprontahin dahil sa pagkakaroon ng bagong fiancé. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang sakit pero ayaw niyang isipin iyon. Tutubuan lamang siya ng awa sa sarili at kaakibat nito ay ang pag-usbong ng puot sa kanyang puso. Pagkaraan ng isang oras ay dumating din ang doktor na tinawagan ni Alkins na halos basang sisil dahil sa lakas ng ulan. Na-stranded daw ang sasakyan nito sa isang street at sinubukan na lamang nitong humanap ng ibang masasakyan upang makarating lamang dito at masigurong ligtas si Miguel. May itinurok ditong gamot ngunit iminungkahi pa rin ito ang paglalagay ng ointment sa may mga pantal na bahagi ng katawan ng binata. Pagkatapos masigurong okay ang vital signs ni Miguel ay nagpaalam din ng doktor sapagkat maghahanap pa ulit ito ng masasakyan. Sa lakas ng ulan sa labas ay labis ang pasasalamat nito na magpresenta si Alkins na ihatid niya ito dahil imposibleng may mga pakalat-kalat pang mga taxi sa ganitong oras habang masama ang panahon. Okay lang ba kung iwanan ko muna sa'yo si Miguel? May pag-aalalang baling ni Alkins sa kanya at tumango siya dito. Total tulog naman ito sa sobrang kalasingan ay baka bukas na ito magigising at by that time ay nakabalik na si Alkins at nakaalis na din siya dito. It's alright. Sige na para hindi ka ma-stranded sa daan at nang makabalik ka agad. Turay niya at nakangiti itong tubango bago tiningnan ang kinaroroonan ng kaibigan at tuluyang umalis. Sunundan pa niya sa bintana ang paalis na sasakyan ng mga ito. Ngunit agad niya ibinaba ang kortina ng kumulog at kumidlat ng malakas. Napasign of the cross pa siyang bumalik sa kinaroroonan ni Miguel habang nakatakip ang mga kamay sa magkabilang tenga at ikinubli ang sarili sa single sofa na malapit sa paanan ng binata.
Nakakatakot ang malalakas at magkakasunod na dagundong ng kulog. Ganoon din ang mayat-mayang pagkidlat. Madalas ang ginagawa niya kapag ganito ay nasa loob lamang siya ng kwarto at nakatalokbong ng kumot. Ewan ba niya, simula noong bata siya ay takot na siya sa kulog at kidlat. Pagkaraan ng ilang saglit ay biglang umungol si Miguel kung kaya't agad siyang napastraight ng upo at simpleng tiningnan kung nagising ito. Ngunit nakapikit ito habang pabiling-biling ang ulo kung kaya't halos hindi siya huminga sa kinauupan, makatuluyan itong magising. Myrtle! Narinig niya ang ungol ng binata at halos lumukso ang kanyang puso pagkarinig sa pangalan niya mula dito. I'm sorry. Please, forgive me. Saad pa nito habang palakas ang pag-ungol. Mula sa pag-estatwa ay napalunok ng sunod-sunod ang dalaga habang sari-sari ang tumatakbo sa kanyang utak. Hindi ba ito pinapatulog ng kanyang konsensya at pati sa pagtulog ay humihingi ng tawad? If he felt sorry for what he did, bakit hindi siya pinuntahan sa kanilang bahay upang humingi ng tawad? O di kaya ay aware ito na magkasama sila ngayon kaya sinasadya nitong mag-ungol-ungulan? Sa naisip ay napailing ang dalaga sa sarili pagkatapos ay napatingin sa mukha nito. Patuloy pa rin sa pag-ungol ang binata ngunit hindi niya maintindihan, ngunit nang mapansing nanginginig ito ay bigla siyang napabalikwas ng tayo. Agad niyang kinapa ang noo ng binata at halos mapaso siya sa sobrang init nito. Nilalagnat si Miguel at nagdidelirio ito sa sobrang taas ng lagnat. Mabilis siyang pumunta sa kitchen at kumuha ng tubig. Saktong nandoon pa ang ipinamunas niya kanina dito kung kaya't mabilis niyang pinalitan ng tubig sa may maliit na planggana pagkatapos ay dali-daling bumalik sa kinaroroonan nito. Pinunasan niya ang ulo ng binata maging ibang parte ng katawan upang mag-subside ang napakataas na temperature nito. Pagkaraan ng ilang minuto ay napahinga siya ng maluwag nang bumaba ang lagnat nito. Tinungo niya isang kwartong nandoon upang tumingin ng pamalit nitong damit dahil basa ang suot nito. Pagbalik niya ay nanginginig ito na parang giniginaw kung kaya't agad niya ipinatong sa katawan ng binata ang nakuhang kumot sa silid nito. Ngunit sobra pa rin ang panginginig nito kaya napahawak siya sa mga kamay nito at ikinulog sa mainit niyang mga palad. Ang lamig! Maya-may ungol ng binata kung kaya't wala sa sariling inilagay niya sa kanyang pisngi ang mga palad nito na para bang mawawala ang panlalamig nito. Myrtle! Turan ulit ng binata at napamulat siya mula sa pagkakapikit dahil sa kamay nitong nakadantay sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa ganoong ayos, ngunit pagbukas ng kanyang mga mata ay halos naghahang sa ere ang kanyang paghinga dahil nakatitig si Miguel sa kanya ng mariin. Gusto niyang baklasin ang kamay nitong nakadantay sa kanyang pisngi at lumayo. Ngunit tila siya na iglo sa kinauupan at hindi maigalaw ang katawan, kung kaya't wala siyang nagawa kundi kumurap at lumunok. Please, stay with me. Mahinantura nito habang nangungusap ang mga mata. Dahil sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso ay tumangunga siya dito. I will go back to sleep. Saan niya at ngumiti ito? Can you still be here when I wake? Wika ng binata at napatitig siya sa mukha dito. I don't know. Just go back to sleep and rest. Tugon niya at unti-unting rumihistro ang lungkot sa mga mata nito. Tell me, I'm not dreaming. Anang binata pagkatapos ng ilang katahimikan. You're sick. Kailangan mong bumalik sa pagtulog para gumaling ka kaagad. Tura niya at namalayan na lamang niyang hinahaplos ni Miguel ang kanyang pisngi. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Saad nito habang patuloy ang paghaplos sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung bakit ngunit tinahayaan lamang niya itong hawakan nito ang kanyang mukha. Bagkus sa ipinikit niya ang kanyang mga mata. Aminin man niya o hindi, namimiss niya ang binata at kailangan niyang pumikit upang hindi niya ito makita. Baka hindi niya makontrol ang sarili at mayakap niya ito ng mahigpit. I love you so much, Myrtle. I'm so sorry that I hurt you. But I want you to know that I'm so lost without you. Tura ni Miguel at halos mabingi siya sa narinig. Naramdaman na lamang niyang pagbagsak ng luha sa kanyang mga pisngi habang pigil ang sariling huwag mapahagulhol. Kahit masamang panahon ay itong pinakamagandang narinig niya sa araw na ito. Ayaw niyang imulat ang mga mata, baka panaginip lamang ito at biglang maglaho si Miguel. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Please, come back to me. I'd rather die protecting you than see you safe and away from me. God, kung panaginip man ito, huwag na siyang magising. Mahal na mahal niya si Miguel at palaging inaasam ng kanyang puso ang marinig ulit na mahal siya nito. Totoo ba ang kanyang mga naririnig o nagdideliryo lang din siyang katulad nito?
Pagmulat ni Myrtle ay payapa nang natutulog si Miguel. Stable na ang temperature nito ngunit hindi pa rin mapuknat ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Umasa kasi ang kanyang puso na sana'y totoo ang mga sinasabi ng binata. Ngunit nagising siya sa katotohanang nagdidiliryo lamang ito dahil sa taas ng lagnat. Kahit pagbali-balita rin niya ang mundo ay engaged pa rin ito sa iba at yun ang kailangan niyang isaksak sa kanyang isip. Maybe, Miguel felt a little guilty dahil sa pagdadump sa kanya kaya lumabas siya sa hallucination nito. Men usually utter sweet words just to get what they like, but they don't actually mean it. Next time, don't believe them. Napangiti na lamang na mapait sa sarili si Myrtle pagkaalala sa sinabi nito. Tama, kung ano man ang narinig niya mula dito ay part lamang ng mataas na lagnat nito at hindi niya dapat paniwalaan. It hurts pero she must endure. It's all part of the process. Tanging dasal na lamang niya sa Panginoon ay maging maayos ito at masaya. Sorry, Myrtle, hindi na ako makakabalik dyan. Nastranded ako sa daan sa lakas ng tubig. Umanap talaga ako ng hotel sa paligid para dito muna magstay. Ani Alkins sa kabilang linya pagkalipas ng ilang oras. It's okay, Ginoong Alkins. Ang importante ay ligtas ka at may nahanap kang pagpapahingahan. Pahayag naman niya dito. Kahit paano ay nagpasalamat siya na may nahanap itong hotel kung hindi kawawa naman ito kung nasa sasakyan lang. Thank you, Myrtle. Ikaw na muna bahala kay Miguel ha. As soon as the rain stop, babalik agad ako dyan. Pangako pa ni Alkins at napangiti siya sa pag-aalala nito. No worries po. Just take a rest. Pakitawagan na lamang po si Kuya and inform him kung nasan ako. Baka sumuong sa tubig na wala sa oras kapag sinabi ko nandito ako sa bahay ni Miguel. Turan niya at narinig niya ang malakas na pagtawa ni Alkins. Okay, I got it. Gusto mo magsinungaling ako para sa'yo? Si Alkins habang nakatawa at napakagat siya sa labi. Sorry po. Sad niya dito. Hindi kasi siya marunong magsinungaling at kung sasabihin niya naman ang totoo, katakot-takot na explanation ang kanyang gagawin. Baka matapos na ang bagay nag-explain pa din siya dito. Don't worry. Ako na bahala sa kuya mo. O siya, malalim na ang gabi. Magpahinga ka na din. Tumingin ka lang dyan ng pamalit na damit para mas komportable ka matulog. Ani Alkins. Thank you, Ginoong Alkins. Good night. Paalam niya dito. Past midnight na pala base sa wall clock na nakasabit sa dingding at tsak pagod na rin ito sa paghahanap ng masusulungan sa daan. Good night to Myrtle. Don't hesitate to call kung may problema. Wika pa ni Alkins bago pa nito ibinaba ang cellphone. Napabuntong hininga na lamang si Myrtle nang tuluyang mawala sa Alkins sa ere. Wala na siyang magagawa kundi magstay sa bahay na ito kasama si Miguel. Tinignan niya ang binata. Payapa naman na ito sa pagtulog. Kinapa niya ang noo nito upang i-check kung may lagnat ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil stable naman ang temperature nito. Gusto niyang maghugas ng katawan bago matulog kung kaya't wala siyang choice, kundi pumasok sa room ni Miguel at tumingin na maisusuot. Binuksan niya ang lahat ng cabinet na nandoon at nagpasalamat siya dahil may nakita siya mga damit pang babae. Kompleto pa yata. May undies, pantulog, panlabas at pang-party. Halata namang bago ang lahat at hindi pa naisusuot pero nagtataka siya kung bakit may mga ganitong gamit sa kondo ng binata. Dito kaya dinadala ni Miguel ang kanyang fiancé? Pero bago pa man siya makaramdam ng insecurity ay dinismiss na niya agad ang iniisip. Kumuha ng maisusuot at dali-daling tinungo ang banyo. Again, may mga nakita na naman siyang shampoo at sabong pambabae. Natawa pa siya sa sarili sapagkat pareho ng brand na ginagamit niya. Marahil ay pareho sila ng taste ng fiancé nito. Pero syempre wala siyang binatbat dito. Sabi nga ni Miguel, mas smart daw at eksperyensado. Eh di wala siyang laban dahil wala siyang kabuwang-muwang sa mundo. Pagising ni Miguel, kinabukasan ay nanlumo na naman sa sarili sapagkat panaginip na naman pala ang lahat. He dreamed of Myrtle again, telling her to come back into his lap while holding her face. It feels so real. Ngunit habang nare-realize niya na hallucination lamang niya ang lahat ay mas lalo lamang siyang na-upset. Parang gusto niyang sumigaw na sumigaw kasabay ng naririnig na malakas na pagkulog at pagkidlat. Pinilit niyang bumangon kahit nararamdaman niya ang pagkahilo. He needs to go to the bathroom and take a shower. Halos pasuray siyang pumasok sa kanyang silid at itinutok ang sarili sa shower nang makapasok sa banyo. Agad siyang nahimas-himasan. Parang biglang bumalik ang palutang-lutang niyang kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Pagkatapos maligo at makapagbihis ay lumabas siya sa silid upang magtimpla ng kape. Nanghihina ang kanyang katawan at kailangan niya ng napakainit na maiinom o makakain. Most of the time ay nagigis na niya si Alkins at ito ang nagtitimpla para sa kanya.
Ngunit mukhang maagang umalis ang kanyang kaibigan at hindi na siya nahintay na magising. May importante sigurong lakad. Hindi naman siya dito basta iniiwan hanggat hindi nito nasusigurado na nasa mabuti siyang kalagayan. Mas binibigyan pa ata ni Alkan sa importansya ang kanyang buhay kaysa sa kanyang sarili. Kung wala siguro ang kaibigan, hindi na niya alam kung saan siya pupulutin. Halos lumilipad pang isip ni Miguel na bigla siyang mapahinto sa may bukana ng kitchen. Saktong palabas si Myrtle na may daladalang bowl na umuusok at kung hindi siya nakapagpreno, agad, malamang ay nagkabungguan silang dalawa at natapon ang dala ng dalaga. Ay, lasing ka na pala. Si Myrtle mula sa pagkabigla. Hindi nito inaasahang makakabangon siya kung kaya't may daladala itong sabaw na mainit habang palabas sa kusina. Nangingislap ang mga mata nito ngunit kagyat ding nawala at napalitan ng pangamba. Pasensya ka na kung nagisnan mo ko dito. Na-stranded kasi si Alkans kagabi sa daan pagkahatid niya kay Doc na tumingin sa'yo kaya hindi pa siya nakakabalik. Magpapasundo na lang ako sa driver namin once na mag-stop na ang bagyo. May pag-aalalang paliwanag ng dalaga na para bang ko-questionin niya kung bakit nandito ito. By the way, nagluto pala ako ng ramen para sa'yo. I mean, para sa hangover mo. Sabi kasi ni Doc, mainam na humigop ka ng mainit na sabaw. Ilalagay ko na lamang dito sa ibabaw ng mesa. Sasala lang ako para makakain ka ng matiwasay. Saan pa nito habang maingat na ipinatong sa mesa ang hawak na bowl. Pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang pintuan. Why are you in a hurry? Did you put something in the noodles? Bigla ay turan niya dito. He had not seen her for ages and all he wanted to do was stare at her. Napakunod pa siya nang noon ang mapansing ng iba ang aura nito. Parang nawala kasi ang napaka-inosente nitong mukha. Hindi niya alam kung dahil sa perpektong pagkakaguhit na magandang kilay nito o ang bagong rebond na buhok. Mas naging dalaga itong tingnan at napaka-charming. Pwede nang ihilera sa mga nagagandahang modelo at celebrity sa bansa. He is too busy memorizing every inch of her face at hindi siya makapapayag na basta na lamang itong umalis. Anang dalagang rumihistro ang pagkatularo sa maganda nitong mukha. Ngunit tinaasan niya ito ng kilay kahit natutuwa siya sa reaksyon ng dalaga. Maya-maya lamang ay nakumpos nito ang sarili at bumalik ito sa mesa. Pasensya ka na kung nangialam ako sa pagluluto. Itatapon ko na lamang ito at magluto ko na lamang ng iba para sa'yo. Tura nito sabay kuha sa nakapatong na bowl sa mesa at tinungo ang lababo. What are you doing? Mabilis pa sa 4:00 lumapit siya dito at kinuha sa kamay nito ang hawak na isang bowl ng ramen. Amin na yan. Baka sumakit ang tiyan mo at ako pang may kasalanan. Anang dalaga na akmang aagawin ng pagkain ngunit itinaas lang niya ng lagpas sa ulo nito. Dahil mas matangkad siya sa dalaga hindi nito makuha-kuha kahit ano pang klaseng pag-abot ang ginawa nito. Sa inis ay halos mangiyak-ngiyak itong namewang sa kanya. Mr. Mondragon, I made that ramen with all effort and concern. Kung nagdududa ka na nalagyan ng poison yan, bahala ka sa buhay mo. Inis na turan ng dalaga pagkatapos ay dali-daling tumalikod. Nagulat siya ngunit agading nahimas-himasan kung kaya't bago pa makalayo ang dalaga, ay nahawakan niya isang kamay nito at hinila niyang pabalik. Sa lakas ng pagkakahila niya dito ay napabalik ito at napasubsob sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya hiniyaang makawala pa ang dalaga. Bagkus ay ikinulong niya ito sa kanyang dibdib. Kahit nagtangka pa itong magpumiglas. Mahal na mahal niya ito at wala na siyang balak pang pakawalan ang dalaga. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi maiwasan ni Myrtle ang mainis kay Miguel. Matatanggap niya ang paninita ng binata kung bakit nandito siya sa kondo. Ngunit ang pagdudahan ng inihanda niyang pagkain ay nakakapagpakulo ng dugo. Ganoon ba siya kasama sa paningin nito samantalang wala siyang ginawa kundi ang mahalin ito ng taos sa kanyang puso. Sa inis niya ay pinamewangan niya ito. Mr. Mondragon, I made that ramen with all effort and concern. Kung nagdududa ka na nalagyan ng poison yan, bahala ka sa buhay mo. Gigil na turan niya pagkatapos ay halos padabog siyang nagmarcha palayo. He is too much. Hindi pa ba ito satisfied sa ginawang panloloko sa kanyang damdamin at aakusahan pa siyang mamamatay tao? Nagpupuyos ang kanyang dibdib at pinangako niyang hindi na siya lalapit sa lalaking ito. Subalit, mabilis na hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at hinila siyang pabalik, kung kaya't halos mapasubsob siya sa dibdib nito. Nagulat siya sa ginawa ng binata ngunit hindi pa niya nailalayo ang mukha sa dibdib nito ay naramdaman niya ipinulupot ni Miguel ang bisig sa kanyang katawan at niyakap siya ng mahigpit. Sinubukan niyang kumawala, baka nagdideliryo na naman ito at napagkamalan siyang fiancé nito. Ngunit mas sumigpit ang pagkakayakap sa kanya na tila wala itong balak na pakawalan siya. I'm sorry, sweetheart. I'm really sorry. Please forgive me.
Anas ng binata habang idinikit ang mukha sa ulo niya tinalikan. Halos nanlalaki ang mga mata ni Myrtle sa narinig, subalit nagtatalo ang kanyang isip kung siya nga ba ang pinapatungkulan nito. Miguel, I love you so much. Please stay by my side. Patuloy ng binata at napalunok siya ng sunod-sunod. Feeling niya ay may mabigat na nakadadan sa kanyang dibdib. Bakit kailangan pa niyang marinig ang mga ganitong kataga mula sa bibig ng binata kung hindi naman ito patungkol sa kanya? Walang sisi ang buhay ko kung wala ka. Please come back to me. Saan pa ni Miguel habang idinikit ng maigi ang muka sa kanyang ulo. Hula niya'y umiiyak ito sapagkat naririnig niya ang mahinang pagsinghot nito. I'm sorry, Miguel. I'm not the woman you're referring to. Lakas loob niyang turan dito habang pigil ang mga luha. Mahal na mahal niya si Miguel. She's willing to do everything for him pero alam niyang hindi siya ang laman ng puso't isip nito. Bumitaw si Miguel mula sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya. Ngunit tinawakan nito ang kanyang mukha at pinagtagpo ang kanilang mga mata. Look at me. Look into my eyes and tell me you are not the woman I'm referring to. Saad ni Miguel. Sugulat ni Myrtle ay hindi siya nakapagsalita habang nakatingin lamang dito. Maya-maya ay kinuha ng binata ang kanyang palad at inilagay sa dibdib nito. Here, can't you feel it? My heart is beating so fast because of you. Untag pa ng binata at tila namamalikmata siya sa mga sinasabi nito. Believe me, Myrtle. Mahal na mahal kita at wala akong ibang pinangarap kundi ang makasama ka. Anang binata. Pagkatapos ay inilagay sa bibig ang kamay niya at hinalikan habang nag-uunahang bumagsak ang mga luha nito. Pero sabi mo hindi mo ako mahal. No, that's not true. Everything that I've said was a lie. Bakit? Dahil mahal na mahal kita. At ayoko mapahamak ka na dahil sa akin, Myrtle. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko maintindihan. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na basta mo na lang ako iniwan ng walang dahilan. Turan niya habang pinangingilidan ng luha ngunit sa kabila nito ay unti-unti namang nawawala ang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdiba. Kinuha ni Miguel ang isa pa niyang palad at inilapit din sa bibig. I'm so sorry. I shouldn't do that because it kills me. Every time it comes into my mind. Saan dito habang baka sa muka ang matinding paghihirap. Hindi ko kayang isipin na mawawala ka, Myrtle. But now, I'm ready to kill and be killed just to be with you. Pahayag ng binata kung kaya't hindi niya napigilan ng maiyak. No, don't say that. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Takot na turan niya sa binata. Kinabig siya ni Miguel palapit sa katawan nito at wala namang pag-aalilangang yumakap siya dito. I love you, Myrtle. Kahit ano mangyari, lagi mong isipin na ikaw lamang ang nag-iisang laman ng aking puso't isip. Pahayag ni Miguel kung kaya't mas lalo siyang napaiyak sa tinuran nito, wishing na sana'y totoo ang lahat ng ito. Mahal na mahal din kita, Miguel. Sana kahit na anong mangyari, huwag mo nang uulitin ang mga sinabi mo dahil nasasaktan ako. Turan niya at tumango ito. Pagkatapos ay hinalikan siya ng matagal sa noo. Promise, I will never do that again. Pangako ng binata, kung kaya tuluyang nawala ang mga agam-agam sa kanyang dibdib. Hindi pa rin umalis ang bagyo. Malakas pa rin ang hangin at ulan sa labas. Ani Myrtle pagkatapos nilang kumain ng mainit na ramen at napagawi siya sa may bintana upang tingnan ang lagay sa labas. Di mabuti, kahit abutin pa yan isang buwan. Tura ng binata at napalingon ng dalaga dito habang nakakunot ang noo. Hindi ka naman masaya na maraming nasisira, no? Sarkastikong pahayag ng dalaga at nakatawan lumapit sa kanya ang binata at agad na iniyapo sa mga bisig sa bewang nito. Kahit forever pa ang bagyo na iyan, basta magkasama tayo okay lang. Saad ng binata at hindi niya napigilang mailing sa kakornihan nito. May nakita pala akong mga damit ng babae sa closet mo. Dito rin ba naglalagay si Laura? Wika niya sa binata nang maalala ang fiancé nito. Of course not. We never saw each other since that night. Agad namang saad ng binata at hindi siya makapaniwala sa tenura nito. Seriously? Mamatay man. Anang binata at hindi napigilan ni Myrtle ang matawa sa pagka-childish ni Miguel. Bakit may mga damit ng babae sa closet mo? Ibig sabihin may inuuwi kang ibang babae dito? May pagdududang turan niya at napahilamos sa mukha si Miguel. You're impossible. Hindi ba pwedeng para sa'yo yung mga yun? Huh?
Ano mo na lamang magpupunta ako dito, Aber? For your information, lady, nasa kumbento ka palang nasa closet ng mga iyon. Hindi lang dito, meron din sa ibang bahay ko. Pahayag ng binata at mas lalo siyang nahiwagaan. I just felt before na uwi ako isang araw at kasama kita. Wika ng binata at hindi niya naiwasang huwag makilig. Ngunit bigla siyang sumeryoso pagkatapos ay humarap dito. Alam ko na yung mga technique na iyan. Men utter sweet words just to get what they want. Kaya lumayo-layo ka sa akin, tsupe? Saan niya? Sabay tulak ng bagya sa binata. Ngunit tumawa lamang ito ng malakas habang mas hinigpitan pa ang pagkakaya po sa kanya.